Nakataas lang ang kilay na pinagmasdan ni Susie Javier. Hindi naman inaalala ni Sus ang kanyang pag-aaral. Ang kanyang inaalala ay baka mapabayaan niya ang kanyang business training. Kung sa bagay ay wala namang pasok tuwing Sabado at Linggo at nasa bahay lang siguro ng si Kina. Kaya makakasaglit siya sa ENGX Court. Ano pong kondisyon niyo? Tanong ni Sus. Siyempre, hindi mawawala ang kondisyon sa mga kasunduang katulad dito. Napangiti si Javier. Ibig sabihin lang nito ay pumapayag na si Sus sa kanyang alok. Simple lang ang kondisyon ko at may tiwala ako sa iyo, Mr. Lawrence. Naniniwala ako sa sinabi mo. Humahanga ka lang sa ganda ng apo ko, kaya sana'y hanggang doon lang yun. Kahit man na gumawa ng kahihiyan si Theodore sa loob mismo ng pamamahay ko, ay hindi ko nalang basta-basta pwedeng tanggalin ang koneksyon ng pamilya ko sa pamilya Velasquez. Lalo pat ikakasal na si Kina kay Lance. Marahan tumangulang si Sus. Kung ang ibig niyo pong sabihin ay bawal po akong umibig kay Miss Alanis, naiintindihan ko po. Nirerespeto ko po kayo at lalong nirerespeto ko po ang relasyon ni Miss Alanis at Mr. Velasquez. Mapait ng ngiting sambit ni Sus. Hindi man niya aminin kahit na sa kanyang sarili ay may naramdaman na siya para kay Kina. Hindi niya lang yun maipaliwanag. That's good to hear. Thank you, Mr. Lawrence. May kinuha si Javier sa kanyang bulsa na piraso ng papel at iniabot iyon kay Zeus. Iyan ang personal kong numero. Tawagan mo ko agad in case of emergency o kung meron mang problema. Inabot iyon ni Zeus at agad na isinave sa kanyang contacts. Natawa si Javier na makita ang cellphone ni Zeus. I can't believe you're still using that kind of phone. I mean, you're a student. Kinakailangan pang pumunta ng internet cafe para lang mag-search ng patungkol sa project? O kung ano mang kailangang i-search na importante sa iyong pag-aaral? Mahinang natawa rin si Sus. Ganun na nga po. Sakto lang po sa pang-araw-araw na gastusin ang kinikita ko sa pagpa-part-time job ko, kaya hindi na po ako nag-abalang bumili ng smartphone. Marahang tumangulang si Javier. Mahusay sa pakikipaglaban si Sus pero nagtsatsaga itong mag-part-time sa isang restaurant. Nakakarampot lang ang sinasahod. Kung gusto talaga ni Sus makabili ng smartphone, mabilis lang siyang kikita ng pera kung sasali siya sa mga martial arts tournaments. Bukod pa rito, ay marami ang gugustuhin tanggapin si Sus sa trabaho kapag nalaman nilang isang mahusay na martial artist ito. Hindi ba't nakakapagtaka iyon? Ang totoo ay simula na makita ni Javier ang ginagawa ni Sus kay Ludwig, ay may haka-haka nang namuo sa kanyang isip. Dumagdag pa ang mga kaganapan sa loob ng mansyon. Kilala ni Sus si Dwayne at Natalia. Lalong-lalo na ang takot na naramdaman ng Blazing Phoenix gang leader na si Malkov nang makita si Sus. Bagay na lubos na ipinagtataka ni Javier. Nararamdaman niyang may kakaiba kay Sus at higit pa sa pangkaraniwang tao ang tunay na pagkakakilanlan nito. Ano man yon ay malalaman at malalaman niya rin ito hanggat malapit si Sus sa kanyang pamilya. Interesado siya sa tunay na pagkakakilanlan ni Sus at isa rin ito sa kanyang plano, kaya niya inalok itong maging personal bodyguard ni Kina. Sa kabila nito ay itinago ni Javier ang kanyang pagdududa kay Sus. Bukas sa bukas din, ipasasamahan kita kay Joey upang bumili ng mga kakailanganin mong gamit. Sa ngayon ay ipapahatid na muna kita sa kanya pauwi sa inyo. Sige po. Pagsang-ayon na lang ni Sus. Magiging kahina-hinala lang kung tatanggihan niya ang sinabi niyo ni Javier. Kinabukasan, sinundo ni Joey si Sus sa Laberania University. Walang pasok pero marami-rami pa rin ang gumaganang estudyanteng nakasibilihan sa campus. Is that Mr. Joey Alanis, the manager of the Wednesday restaurant? Tanong ng isang estudyante sa kasama nito. Siya nga, pero bakit siya nandito? Magkahalong pagtataka at pagkamangha ang nararamdaman ng bawat makakita kay Joey. Gusto ng ilan sa kanila na magpa-picture pero wala silang sapat na lakas ng loob upang gawin yon. Maliban sa isang babae. Mr. Alanis, pwede po ba tayong mag-picture? Si Patricia yon. Nandito siya ngayon dahil sa cheerleading practice. May kasama pa itong dalawang babae. I'm busy at nagmamadali ako. Pasensya na. Nakangiting pagtanggi ni Joey.
Kasalukuyan niyang tinatahak ang pasilyo papunta sa gusali kung nasa ng dormitoryo ni Zeus. Inihatid niya si Zeus kagabi sa mismong gusali ng kanilang dormitoryo, kaya kahit papano'y naaalala niya pa ang daan papunta roon. Sabay-sabay na bumagsak ang balikat ni na Patricia. Sinundan nila ng tingin si Joey at napansing papunta ito sa gusali ng male dormitory. Nandito ba siya dahil may kakilala siya sa male dormitory? Tanong ni Patricia sa kanyang sarili. Napagdesisyonan nilang sundan si Joey. Kumubli silang tatlo sa isang palumpong habang tinatanaw ito. What he's doing here? Takang tanong ng isang kasama ni Patricia. Kaya nga tayo nandito upang malaman kung sino o anong sadya ni Mr. Alanis. He's a well-known person. Kung sino man ang ipinunta niya rito ay malamang isang importanteng tao rin. Wika naman ni Patricia. That's right. Maybe there's a rich guy residing in that dormitory. I wonder kung gwapo rin ito. Kinikilig na sambit ng isa pa. Hindi rin maiwasan ni Patricia na makaramdam ng pagkasabik sa sinabi ng isa niyang kasama. Ilang minuto lang ang nakalipas ay isang binata ang lumabas sa pinto ng gusali habang nakasuot lang ito ng ordinaryong damit at nakangiting binati si Joey. Ang mas ikinagulat nila ay ang bahagyang pagyuko ni Joey na para bang magalang ito sa lalaking yon. Sus? Makikita ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Patricia. Good morning, Mr. Lawrence. Mahimbing ba ang tulog niyo kagabi? Nakangiting bungad ni Joey sa magalang na tono. Masaya siya dahil sa wakas ay malapit na sa kanyang pamilya ang isang tagapagmana na nagmula sa pinakamayamang pamilya. Malaking tulong ito sa pamilya Alanis at pamilya De La Vega. Sinisigurado ni Joey na pagsisilbihan niya ng husto ngayon si Zeus. Sakto lang. Nakangiting tugon lang ni Zeus. Ang totoo ay hindi siya masyadong nakatulog, kakaisip kay Kina. Nagagalak na siyang maging personal bodyguard dito. Sa puntong yon, ay 3 babaeng sumulpot mula sa likuran ni Joey. I said I'm busy, maybe next time kapag napasyal ulit ako rito. Sambit ni Joey kay Patricia. Akala niya ay nandito sila upang kulitin siya. Let's go, Mr. Lawrence. Let's have a breakfast first. Saan gusto? Kahit saan. Anong maisasuggest mo? Saglit na nag-isip si Joey at nagliwanag ang mukha nito nang may maisip na masarap na kainan ng almusal. I know someone who owns a fine restaurant in downtown. I'm sure na magugustuhan mo mga luto nila. Marahang tumango si Zeus. Okay, doon tayo. Napaawang ang bibig ni na Patricia dahil sa narinig na casual na pag-uusap ni na Zeus at Joey. Totoo ba ito? Mabilis na pinigilan nito ang papaalis na sina Zeus. Wait a minute! Anong kalokohan to, Zeus? Are you trying to fool Mr. Alanis? Sabay na nahinto sa paglakad si Zeus at Joey saka saglit na nagkatinginan bago ibinaling kay Patricia ang kanilang tingin. Do you know who is the guy, Mr. Alanis? He's just a poor loser in this school. Ano man ang sinabi niya sa'yo, ay sigurado akong kasinungalingan lang yon para paniwalain ka at makahuthot ang pera sa'yo. Muling sambit ni Patricia. Pinaningkutan ito ng tingin ni Joey. Really? Ano naman sa tingin mo ang sinabi niya sa akin na kasinungalingan? Maaari mo bang sabihin sa akin? Hindi agad nakatugon si Patricia. Inisa pinagmasdan muna niya saglit si Zeus bago sumagot. He probably told you that he's rich. Para lang maging malapit sa'yo. Hula nito. Natawa naman si Joey. That doesn't make sense, young lady. Sa tingin mo, maniniwala agad ako sa ganun-ganun lang? Tumikom ang bibig ni Patricia. Gusto niyang sampalin ang kanyang sarili dahil sa katangahan ng hula niyang yon. Kung ganon, paano naging malapit si Zeus kay Joey? You are probably one of Trevor's acquaintances, am I right? Mr. Lawrence's poverty makes you dislike him as well. Inignora mo ang ibang maaaring posibilidad kung bakit kami nag-uusap ngayon. Namilog ang mata ni Patricia maging ang dalawa nitong kasama. Sinabi ba ni Zeus kay Joey ang tungkol sa hidwaan nila ni Trevor? Ganun na ba ka-close si Zeus kay Joey upang ipaalam dito pati ang personal nitong buhay? Para lang malaman nyo at tantanan nyo na si Mr. Lawrence. Simula bukas ay magtatrabaho na siya sa pamilya Alanis bilang
personal bodyguard with a monthly salary of almost $1,400. To be exact, 80,000 piso kada buwan. Hindi agad nakakilo sina Patricia dahil sa sinabi ni Joey. Tama ba ang kanilang pagkakarinig? 80,000 piso kada buwan bilang personal bodyguard? How? Hindi makapaniwalang bulong na tanong ni Patricia sa kanyang sarili. Kilala nila si Sus bilang sikat na basura at walang katale-talento. Paano natanggap ito sa pamilya Alani sa ganung trabaho? Niloloko ba sila ni Joey? Gusto pa sana magprotesta ni Patricia pero hindi niya namalaya na umalis na pala sina Sus. Napadabog ito sa inis kaya pinakalma ito ng dalawa niyang kasama. There's no way. Paano ang isang tulad ni Sus ay matatanggap na bodyguard? What's wrong with family Alanis? Wala ba silang standards? Sa puntong yon ay nakatanggap siya ng text message mula kay Matthew. Pinapunta siya nito ngayon sa bahay ni na Ludwig. Pagkatapos basahin niya ni Patricia, ay nanlaki ang kanyang mga mata at napatakip sa kanyang bibig. Nagawa pa talaga yun ni Sus kay Ludwig? Gulat na tanong niya sa kanyang sarili. Pagkatapos kumain ni na Sus, ay nagtungo sila ni Joey sa isang mall upang mamili ng mga kakailangan ni Sus. Sakay ng escalator, ay iginala ni Sus ang kanyang tingin. Natanaw ni Sus ang isang boutique clothing store at napataas ang kanyang kilay nang mabasa niya ang karatulang nakasulat sa entrance ng boutique. Trailus Apparel. Naalala ni Sus na binigyan pala siya ni Randolph ng isang black card na naglalaman ng 10 milyon dolyar bilang regalo sa kanyang pagkakatapos sa poverty training. Ayaw niya sanang gamitin ito dahil sa napakalaking halaga nito. Pero iniisip ni Sus na baka sumama lang ang loob ni Randolph kapag nalaman nitong hindi man lang siya bumisita sa tindahan nito, lalo pat ipinangako niya yon kay Randolph. Napagdesisyonan niyang bisitahin muna ang butik baka sakaling may magustuhan siya. Niyaya niya si Joey at parehas silang nagtungo roon. Kahit man na hindi siya mahilig sa mga damit, okay lang naman siguro kahit minsan ay magsuot naman siya ng formal. Lalo pat laging pinagbabasehan ng mga tao ay ang pananamit upang ikumpara sa estado ng buhay. Okay lang naman siguro hindi ba? Basta wag lang masyadong maporma. Wika ni Sus sa kanyang isip. Pagkapasok ni na Sus ay sinalubong sila ng babaeng sales personnel. Matapos na nginitian nito si Joey, ngunit nang dumako ang tingin nito kay Sus, ay naglaho ang ngiting yon. Napabuntong hininga na lang si Sus. Katulad nito ang halimbawa kung bakit kailangan niya nang i-upgrade ang kanyang kasuotan. Magkasama po ba kayo, sir? Tanong ng sales personnel kay Joey. Bahagyang tumango lang si Joey. Mapupuna ang pagkadismaya sa kanyang mukha dahil sa naging tanong ng sales personnel. Enjoy yourself while shopping, sirs. May mga bagong produkto po ang Trailus and some of them are limited editions. You might be the first one to try it. Nakangiting wika ng sales personnel. Tumingin-tingin si Sus ng mga damit. Totoo nga ang usap-usapan ng mga estudyante sa Liberania, pati ang ibinibida ni Jacob sa kanya na magaganda nga ang damit na produkto ng Trailus. Hindi lang sa disenyo kundi ay pati na rin sa pagkakatahi at mismong kalidad ng tela. Ito marahil ang dahilan kung bakit nangunguna ang Trailus sa clothing brand sa Pilipinas. Habang nalilibang si Sus pumili ng damit, ay isang babae at isang lalaki ang pumasok din sa butik. Para silang mag-asawa o magkasintahan kung titignan dahil todo ang pagkakakapit ng babae sa braso ng lalaki. Good morning, sir, ma'am. Welcome to Trailus Apparel Boutique Store. Masiglang bungad sa kanila ng sales personnel. Thank you so much for bringing me here, babe. I'm excited to wear whatever you're buying me. Malambing na sambit ng babae sa lalaki. Inignora lang ang sales personnel. Whatever you want, babe. I'll buy it for you. Nakangiting wika naman dito ng lalaki. Hindi sana sila papansinin ni Sus pero pamilyar sa kanya ang boses ng babae. Hindi makapaniwala si Sus na makita kung sinong babaeng yon. Katarina? Gulat na tanong ni Sus sa kanyang sarili. Anong ibig sabihin nito? Niloloko niya ba si Roger? Namumukhaan ni Sus ang lalaking kasama ni Katarina. Isa ito sa naging bisita sa banquet sa restaurant ng kanyang tito Damian. At ito ang lalaking kasama ni na Katarina sa parehong mesa nila.
Ito rin marahil ang dahilan kung bakit sila nakapunta sa ganong klaseng pagdiriwang. Makapangyarihan din ba ang lalaking ito? Niloloko ba ni Katarina si Roger dahil sa mayaman ito? Kailan niya pa ginagawa ito? Mabilis sa tumalikod si Sus nang lumingon si Katarina sa kinaroroonan niya. Magiging awkward lang ang senaryo kapag nakita siya nito. Sigurado siyang uusisain na naman ito ang kanyang presensya sa ganong klaseng butik. Pero, magagawa kaya yun ni Katarina? Hindi ba't si Katarina pa nga itong dapat matakot o mahiya sa kanya? Dahil baka isumbong niya ito kay Atasha o kay Roger? Mr. Alanis, it's good to see you. Dinig ni Sus na sambit ng lalaking kasama ni Katarina. Mr. Edmund Abad, it's good to see you too. I didn't expect to see the wealthiest man in Makati here in this boutique. How long have you been here in Quezon? Gulat na reaksyon ni Joey. I came to visit my beloved darling. Nakangiting wika ng lalaki habang malambing na nakakabay kay Katarina at pinipisil-pisil ang balikat nito. Napangiti na lang din si Joey. Kung tutuusin ay halos magkasing edad lang sila ni Edmund. Siya itong medyo nakakaramdam ng hiya para dito dahil kung umakto ito ay parang isang teenager lang. Nice to meet you, Mr. Alanis. My name is Katarina Agustin. Hindi ko po akalain na magkakakilala pala kayo ng darling ko. Todo rin ang ngiti ni Katarina habang inaalokan ng pakikipagkamay si Joey. Hindi niya inaasahang makikita niya ng personal at makakausap ang servitor ng pamilya de la Vega. Malugod naman tinanggap iyon ni Joey habang si Sus ay hindi maiwasang mairita sa kanyang narinig. Alam naman siguro ni Edmund na may asawa at anak na si Katarina. Talagang pinatulan niya ito? Nailing-iling na lang si Sus saka muling ibinaling ang kanyang atensyon sa pagpili ng damit. Sarili nilang buhay yon na hindi niya naman dapat intindihin pa. Nandito ka rin ba upang mamili ng damit? Tanong ni Edmund kay Joey. Yes, but not mine actually. I'm here with Mr. Lawrence. Nakangiting tugon ni Joey. Napakunat ang noon ni Edmund. Nang marinig niya ang pilyedong iyon, ay may kung anong boltahe ang dumaloy sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Mr. Lawrence? Huwag mo sabihin, kasama mong isa sa kamag-anak ng pamilya Lawrence? May pagkasabik sa boses na iyon ni Edmund. He's not just a family member. Hindi itinuloy ni Joey ang kanyang sasabihin at binigyan si Edmund ng makahulugang ngiti. Namilog naman ang mata ni Edmund nang maunawaan niyang ibig sabihin ni Joey. Isa siya sa laging updated sa usapin sa upper-class families. Ayon sa kanyang nalaman, ay nandito ngayon sa Quezon ang nangungunang kandidato na tagapagmana ng yaman ng pamilya Lawrence. Isa rin sa ipinunta niya rito ay ang pagbabaka sakaling makita niya ng personal si Sus. Where is he? Maaari mo ba akong pakilala sa kanya, Mr. Alanis? Nagagalak na sambit ni Edmund. Medyo nakakaramdam siya ng inggit kay Joey dahil sa mukhang pinagsisilbihan na nito si Sus. He's busy right now but I think it's fine. Mabait naman si Mr. Lawrence. Hindi maiwasan ni Sus matawa sa sinambit ni Joey. Hindi naman gano'ng kalakihan ang butik kaya alam naman siguro nitong rinig niya ang pinag-uusapan nila. Samantala si Katarina naman na pangiti-ngiti lang ay hindi maiwasang magtaka kung sino ang Mr. Lawrence na pinag-uusapan nila. Ang tanging lalaking pumasok sa kanyang isip nang banggitin nila iyon ay ang walang kwentang si Sus.